po ba tayo mag-shoot? Ayan, today po mag-shoot daw. Pero I suggest siguro gagawa muna tayo ng script for today. Para tomorrow, mas mabilis natin magagawa yung shoot natin. Kasi very important, katulad nga sabi ni Maki, ni Direct Maki, ang pre-production ay napaka-importante para smooth yung ating magagawang film. Okay, bago tayo mag-start, gusto ko yung tanungin, sino ang pinaka magaling na filmmaker sa Pilipinas? Sino pa nakakaalam? Taas ka ma. Pwede mag-google. Para may clue. Ayan. Ang pinaka tinitingala na filmmaker sa Pilipinas ay si Love Diaz. Si Love Diaz po ay hindi lamang sikat sa Pilipinas, kundi siya ay tinitingala ng buong mundo. Kung titingnan niyo po ang kanyang film, umabot yan ng isang film lang, umabot ng 8 hours. Ganun po kahaba. Pero kung papanoorin niyo siya, makikita niyo kung gaano kaganda yung film niya, not because of na colors or visual, but because of the screenplay. Yun ka-importante yung screenplay in creating a film. Ang sabi po ni Love Diaz a few years ago, film industry in the Philippines is dead. Bakit po kaya patay ang film? Walang substance ang script. Ano po yan? Walang substance? Ang script. Ang script. Ano pa po? Sino po ang merong, para interactive tayo, mga kapatid? Ayun. Repetitive ang plot. Yun, pwede. So, sabi niya po, cinema in the Philippines is dead because there's lack of funding. Okay, number one. Ang mga producer, hindi po sila nagpo-promote. Usually ko po kasi pag ang film tapos na yan, ibibigay nila yan sa studio, like Star Cinema, sa GMA Films, or other film studios para they will spend doon sa promotion. Ibig sabihin, di ba Kuya Val, tapos na yung film, kailangan na lang ng magma-market. So kailangan nila, katulad ng sinabi ni Direct Maki kanina, malaki yung funding na kinakailangan sa marketing. At hindi na yon kayang sagutin nung mismong nag-produce ng film, most of the time. Kasi paano po, kailangan yan ipalabas sa mga cinema. Kailangan i-renta yung mga cinema para mapalabas yung mga film. Lack of funding kasi walang gustong mag-take risk sa mga pelikula na ganito. Mamaya, pag-usapan pa po natin. We need to understand yung cinema industry dito sa Philippines para mas magkaroon tayo ng idea on how, especially for those who want to become a filmmaker, kung ano yung pwede nating tahakin in terms of doing films. One of the reason bakit yung cinema daw is dead sa Philippines, sabi nila Diaz, is because of the commercialization. Okay? So, pag sinabing commercialization, kahit ang ganda ng pelikula mo, yung artista mo, hindi nila kilala, hindi pinapanood. Ayaw nilang panoorin. Ang ganda ng kwento, ang ganda ng pagkagawa, yung artista, hindi kilala, malulugi yung investment mo kung ikaw yung nagpo-produce. Now, third, kung bakit dead yung cinema sa Philippines is because yung tinatawag na formulaic films or mas kilala to sa tinatawag na tropes. Ibig sabihin nito, yung mga film concept, like for example, ano ba yung mga sikat na concept? Sister Trina. Di ba yung kambal? Pinanganak sila, nakambal, hindi na sila magkakilala, paglaki nila, nagkita sila, hindi nila alam na magkapatid sila. Yung mga ganong concept, familiar kayo, Mara Clara since 90s. Yan, hanggang ngayon bumibenta. Tingnan nyo yung mga teleserye, di ba? Mga kambal. Repetitive concept.
repetitive yung mga concept na ginagawa nila in terms. Kasi alam nila bebenta yun. Pag ganun yung concept ng film mo, pag kinausap mo yung producer, okay na kaagad. Sino artista? Ganun na agad yung tanong. Hindi na tinitingnan, artistic ba yung pagkagawa niyan? Ano yung, paano yung plot niyan? Paano yung ganito? Kasi alam na nila yan eh. Kukuha ka na lang ng mga tao, yung production mo, DOP mo, artista mo, kukunin mo na lang. Madali na lang. Yun na lang yun. Pero hindi yung artistic form ng film or ng teleserye, hindi na masyadong napag-uusapan. Pera-pera. Puro remake. Commercial. Ayan. Okay. So, walang gustong mag-back up dun sa mga filmmakers na masasabi natin kung tayo ay gumagawa ng script is maganda. Paano natin yan mapapatunayan? Recently, sino nanonood ng sine? Of course, Adventist or Tomas Kamay. Ayan. Okay. Okay, sino sino yung best screenplay? Kasi script yung topic natin, di ba? Sino yung best screenplay dun sa MMFF? Di ba yung Firefly? Na ano nyo ba sa Facebook feed nyo? Yung Firefly, siya yung pinakamagandang kwento. Nanalo siya ng best screenplay. Tanong, may nanood ba? Diba? Anong karamihan ng pinanood? Comedy. Yung Rewind. Diba? January 23, Yabal, 1 billion ang kinita ng Rewind. Samantalang yung Firefly, hindi ko alam kung umabot sila ng 200 million. Baka hindi pa nga nila 100 na mahigit. 100 plus. Eh ang budget to produce a film is 150 to 300, di ba? Oh, shoot. Sir Maki. So, kumbaga, doon pa lang makikita natin na sobrang kailangan mo mag-take risk just to create a film in terms of funding. So, meron po tayong mga filmmakers sa Pilipinas. Katulad nila, yun nga, ni Love Diaz, Brillante Mendoza, na kababayan ko po na taga Pampanga. At si limutan ko pangalan ng mga Pepe Diokno, yung sa Gumbursa. So ito po yung mga filmmaker, mga kapatid, na gumagawa sila ng film. Pero hindi nila iniisip kung kikita ba sila or hindi. Bakit nila ginagawa to? Kasi meron silang purpose. Meron silang social issues na gustong ilabas, gustong makita ng mga tao. Recently, lumabas yung, sino may Netflix account? Ayan, lumabas yung film na Apag ni Brillante Mendoza na ang daming mga bigating artista doon. Di ko alam kung nabayaran niya yun or ano na lang. No, Thank you. PY na lang. Kasi alam nila na yung concept ng kwento, eh hindi talaga panunuorin, hindi papatok. Pero yung Netflix kasi, masaya tayo kasi yung Netflix, talagang kinukuha nila yung kwento na may sense, may purpose, merong message, may idea na gustong ilabas sa mga tao. And kahit pabilin ng Netflix yan, lugi pa rin. Kasi mababa po ang bigay ng Netflix. Hindi porket yung film nasa Netflix, yumaman na yung producer or yung filmmaker dyan. Dahil mababa lang po ang binibigay ng Netflix at sometimes hindi sila abonado pa sila doon sa ginawa nilang film. Bakit ko po ito sinasabi? Dahil tayong mga Adventist, we have all the reasons para gumawa ng film. Tama po? Tama ba, Brother Israel? Ayan. We have all the reason para gumawa ng film. Kasi meron tayong message na gustong ilabas. Hindi natin iisipin na sisikat tayo
Hindi natin iisipin na kikita tayo. Ang gusto natin, lumabas yung message. Regardless kung konti, hindi man umabot ng million yung manood. Dahil kahit ilan yung manood na yan, we know that the film we are creating will not only outlive us. Patay na tayo, buhay pa yung film natin. And it continues changing lives. Amen po ba? So, ito ba isang inspirasyon para sa atin na tayo ay gagawa ng film dahil meron tayong purpose. Tayo ay magsusulat ng script kasi meron tayong idea na gustong ilabas sa mga tao. Ako po ay isang, kanina po nasabi yata yung pastor, nurse ako. Hindi po ako nurse. Isa po akong digital marketer. Agency po. Most of my clients are in the US and I am investing in my future and also saving money for film. Hindi para magkaroon ng ROI, return of investment, or sumikat, dahil gusto po natin na magkaroon ng film para sa isang purpose. And yun ay yung mag-change ng life and magkaroon, maging passion natin yung art. Dahil sabi nga nila, art is an expression of feelings. Pag hindi mo na-express yung feelings mo, parang hindi ka mapakali, hindi ka makatulog. So, pag malungkot ka, doon ka magsusulat. Tama? Mas, sabi nga nila, great works is, the source of great works is the, yung great disappointment. Tama? So, parang nakita natin yung mundo ngayon, maraming kailangang mabago, maraming kailangang makita. Yung mata natin, nakikita natin yung bagay na gusto nating sabihin sa iba, hindi natin magawa eh. Diba? Isa-sermon natin, tutulugan tayo. Gawa natin ng film, manunood sila. At mga tao kasi visual yan eh. Sometimes yung pakikinig nila, hindi nila maintindihan kahit nakikinig sila. Pero kapag napanood nila, natatandaan nila at hindi nila makakalimutan. That's the power of film. So, ngayon po, yun po, tapos na po ako. Charot lang. Okay, start po tayo. Film plot and screenplay. And, okay. So, plot po ay, what is plot? Anyone? Ang plot po ay parang, ayan, pwede na po natin distribute para nakaka-relate sila, may copy sila. Huwag na po kayo magsulat dahil ginawa ko na po para sa inyo. I-distribute na nila. So, what is a plot, ma'am? Sequence of a story. Sequence of a story. Nice. I mean, okay yan. Meron po tayong graded recitation. Ayan, so, tama po, sequence of a story. So kapag gumagawa po kayo ng film, it's very important, or script, it's very important na mabuo niyo yung plot. Kasi kung hindi, magiging sabog-sabog. Lalo na kung full length po yan, naabot ng more than 200 yung pages ng script. Pag wala po kayong plot, dumiretso na kayo sa screenplay, sigurado uulit po kayo ng 200 pages din. So kailangan, meron po kayong outline. Yan po yung tinatawag na plot. So ituturo po natin kung paano gumawa ng plot. But first, ano yung pinagkaiba ng plot and story? Ano pong pinagkaiba ng plot at saka story? Ang plot ay, plot is a summarize. Okay. Tama. Pwede. Sometimes pag hindi natin alam kung paano gumawa ng plot, alam ba, nag-shoot tayo pastor ng conversion story. Ang unang tanong natin dun sa tao na ini-interview natin, kailan po kayo na-baptize? Okay, second question, ano po yung dati niyong religion? How did you? Okay, how did you meet the Seventh-day Adventist? So, ganun po yung story. Pumapasok, kumbaga, minsan yung dulo, nandun na siya sa umpisa. Okay, sa plot, it's different. Ayan, sa plot,
different po siya. Kailangan natin gumawa ng outline based doon sa tinatawag na Act 1, Act 2, Act 3. Mamaya ituturo po natin. Okay, paano yung magiging difference? Kung gumagawa po tayo ng conversion story at lalagyan natin ng plot, first, alamin natin kung ano yung idea muna na gusto natin iparating sa mga tao. So, let's say yung idea natin is gusto natin ipakita Backstory. yung dysfunctional family. Okay? Yung project natin ay conversion story. Pero yung idea na gusto natin ipakita is yung dysfunctional family, paano siya magiging mahihil. Okay. So kung kagawa tayo ng plot, unahin po natin tanungin sa kinakausap natin. Instead na kailan ka na-baptize, una nating tatanungin, how is your family? Nagigets nyo po yung difference? Kung na-imagine nyo, yung flow ng conversion story is mag-iiba. Mauuna muna, dahil may plot na siya, papasok na dun yung idea kung sino yung character natin. Mamaya pag-aaralan din natin yung character development. From point A to point B, kung paano tayo makakapasok dun sa point B. Okay. Pero bago po ang lahat, bibilisan lang po natin dahil konti yung oras. Paano ba magsulat ng screenplay? Isang mabilisan. Ano muna yung screenplay? Yan po yung ginagamit. Okay, may iba't iba pa kasi sinabing screenplay, sabihin agad script. Pero actually maraming classic script. Merong radio script, merong audiovisual script, merong stage play script. Pero pag sa film, ang tawag po sa script ay screenplay. Gets po ba? Okay, so yung screenwriter, yun yung kanina, kung screenplay man yun, script pa din yun. Okay? So yun po yung tinatawag na screenplay. Pero nag-distribute po tayo dyan ng sample ng screenplay para makita nyo kung paano pino-format and paano nabubuo yung screenplay. At meron din dyan mga quiz for day 1 and day 2 para we understand kung naiintindihan nyo po. Dahil ipapasa nyo po yung quiz na yan, lalagay nyo ng pangalan sa lahat. Siyempre, sasabihin natin kung anong score nyo. At yung pinakamaraming score ay may premyo kay Pastor Joel. Okay, screenplay, format, and elements. Bibilisan lang po natin kasi magtatry natin mag-groupings para makabuo tayo ng plot today within a few minutes. So, screenplay, format, and elements. Ano ba yung mga elements ng screenplay? First, yung slug lines. Okay? Slug lines, nandyan po yung int or x. Int meaning, ano? Ano ba? Inside or indoor. X, exterior. Interior tsaka exterior. Int, interior. EXT, exterior, ibig sabihin sa labas siya sinushoot. Kaya kapag may nakita kayo room, nakalagay yung location, tapos exterior, malilito kayo, bakit ganun? Yung room nasa labas. Meron bang ganun? So, dyan pa lang makikita nyo kung saan siya sinushoot. Kailangan, ganito po yan. Sometimes, yung sa bawat isang scene, meron po tayong tinatawag na slug line. So kung bibilangin nyo ilang slug line dyan, ganoon din kung ilan yung scene natin. Importante malaman natin kung ilang scene kasi doon po nakasalalay. Sometimes, most of the time, per scene is 60 seconds sa film. Okay? So kung 60 yung slug line natin, ibig sabihin, nasa 60, check. Ayan. Kung 60 yung slug line natin, ibig sabihin nasa 60 minutes yung film natin. Pero kung ang film natin is most of the time ay drama, slow film yung tawag dyan, pwedeng umabot yung isang slug line, umabot dyan ng 2 minutes minsan kasi maraming slow kasi siya eh. Slow kasi drama. Hindi ka pwede mag-drama na ang bilis ng sequence mo. Hindi yung rhythm ng film mo, kakaiba na.
hindi siya, kumbaga yung visual mo, hindi angkop dun sa tema ng kwento mo. So, the more na madrama or the more na emotional yung screenplay nyo, ay dapat consider natin na umabot ng at least 1 minute to 1 minute and 30 seconds, mga ganyan. Okay, any questions so far? Para dire-diretso tayo po. Okay, tuloy tayo. So, alamin natin yung slagline. Action description. Okay, action description. So, dito, kinukwento ng scriptwriter, kung anong gagawin ng character. I-define niya rin kung ano yung mood ng scene. Para pag nakita po yan ng DOP, alam niya kung paano niya isi-set yung mga ilaw and yung mga camera settings. So, dito po lahat. Halimbawa, naglakad si Jose. Ayan. Diyan siya isusulat. Okay? And dahil lang film, isang tip po para sa ating mga magsusulat. The more na mas mahaba yung action description is the more na mas magiging effective yung film. Why? Bakit po? Kasi detalyado yung pagkakasulat. Let us remember, sa film, don't tell, show. Kailangan natin ipakita. Kung nalulungkot yan, huwag yung pasalita yung character nyo, nalulungkot ako. Hindi gano'n. Isulat nyo sa action description. Pumunta siya sa bintana, umuulan, pumapatak yung ulan, nakatingin siya sa malayo, at tumulo ang kanyang luha. Wala siyang sinabi, pero nakita. Sa film, kailangang makita. The more na mas less yung dialogue, the more na mas better. And lalo na, ayan, dumaldal marami pa. Okay, next. Dialogue. Okay, so makikita nyo yung nakabox po dyan. Pwede nyo rin tingnan sa hawak nyo kung ano yung part ng screenplay, yung dialogue. Okay, tip sa dialogue. Para mas effective nyo maisulat yung dialogue, kailangan nyo internalize sino ba yung character. Sometimes, yung mga... Check. Naririnig nyo pa po. Sometimes, kailangan nyo magpanggap ng ibang tao para masulat nyo yung dialogue na yan. Kailangan nyo ding gawan yung dialogue ng mga expression. Ay nako, yung gano'n, di ba? Kailangan lagi siya nagsasabi ng gano'n para ma-identify na hindi siya. Kasi minsan may makikita kayo pelikula. Sino may manood pelikula? Yung dalawang character nag-uusap parang magkapatid kahit hindi magkakilala. Bakit? The way sila magsalita, parehas. Walang defined na character sa bawat isa sa kanila. Parehas sila ng pagsasalita, parehas sila ng expression, parehas sila ng the way tumingin yung mata sa kaliwa sa kanan, pare-parehas. Ibig sabihin, hindi mo ma-define yung character, yung difference ng character, walang contrast doon sa magkausap. So, it's very important kung magsusulat kayo ng dialogue, okay? Na dapat ilagay niyo yung sarili niyo doon sa shoes ng character na yun. Para maramdaman niyo, kumbaga, paano ba siya mag-react? Halimbawa yung character natin ni si Rapi. Ayan. Si Rapi ay, ang weakness ni Rapi ay mainitin yung ulo. Okay. Kapag hindi natin in-internalize na ganun yung character niya, may nanggulo na doon, tapos sinabi niya, ay, ang gulo mo naman, bakit ka nandito? Ganun yung dialogue. Hindi pwede. Kasi kung gano'n, hindi nyo nailalabas yung character ni Rapi, di ba? Dapat kailangan niya sumigaw. Ano ba yan? Ba't ka nandito? Oh, nandiyan ka na naman. Oh, gano'n. Kailangan yung ipakita yung character niya mismo doon sa dialogue. Nagigets po ba? Yes. Ayan, ang good eh. Okay. Ngayon, para to back up yung character natin, meron tayo yung tinatawag na parentheticals. Ayan.
So, halimbawa, yung instruction natin kasi pag binigay natin yung script sa mga artista, kailangan may idea rin sila kung ano yung na-visualize nyo na gagawin niya. So, dito, kung makikita nyo, sabi niya dito, whispering to Loisa. Ngayon, kapag wala yan, pag nag-acting na sila, hindi na mag-whisper yan kasi wala kang instruction sa kanya na mag-whisper. Gets po ba? So, kailangan natin ng parentheticals. Not all the time, kailangan natin ng parentheticals sa dialogue. Pero it's very important, nakakatulong yan sa artista natin para malaman nila kung paano sila mag-acting dun sa particular scene na yan. Okay, dito naman, sabi ng pastor dito, passionately. Okay. Ngayon, pag nakita ng AD natin, assistant director or non-director, na hindi siya passionately, pwede nating i-cut yung scene tapos bibigyan natin ng instruction, ganito po, pastor, ang maging passionately. So, kailangan nyo, hindi lang kailangan boses, kailangan din ng kamay, kailangan ng ulo, whole body mag-acting ng passionately, hindi lang yung pagsasalita. So, ituturo natin yan as film director. Okay, so yan po yung mga elements ng screenplay kapag tayo nagsulat. Madali lang po magsulat ng screenplay. Madali lang magsulat ng script. Ang tanong, maganda ba? Diba? Maganda ba? Na-follow ba natin yung plot? So, kailangan, sabi ko nga, bago tayo magsulat ng screenplay, ay kailangan natin matutunan, mag-create ng plot. Kung baga sa sermon, kung wala kang outline, pasok ka lang sa pulpit, sasalita ka lang. Ang dami mong topic, 6. Tapos sasabihin ng nakinig, ang dami ko natutunan. Sarcastic siya. Ayan. Okay. Transition. Yan po ay ganito po yan. Ang transition, most of the time ginagamit yan from one scene to another. Let's say, ang scene natin ay yung character ay nasa, yan, gawin na natin sample yan. Yung scene 1, si Loisa, nasa newsroom siya. Yung scene 2, pumunta siya sa hospital. Kung bigla na lang natin siyang ika-cut, na parang cut na mabilis na gano'n, versus i-fade out natin siya, mas magiging effective yung editing kung mag-fade out siya. Bakit? Kasi para siyang teleport. Para siya nag-teleport. Galing siya dun sa newsroom, pumunta sa hospital, para siya nag-teleport. So, kailangan natin ng transition na fade to black or fade out para mapakita natin na merong nangyari. Pag pinanood niyo yan, makikita niyo yung difference. Na-ship mo na ba ito, direct? Hindi pa po. Bago po yan. Bago? Opo. Pero magpapakita ka ng sample sa akin, siyempre. Opo po. Baka bukas pa sa para mag-work mo na sa workshop sila kayo ng script. Ayan. Bukas ay visual, magpapakita tayo ng mga video sa inyo. Okay, any questions so far po? May natutunan po ba kayo? Yes! Okay. Kasi pag wala, uwi na ako. Question po, question. Okay. So, yan yung fade, I mean yung transition, nilalagay yan before the next scene. The next, ano tawag dito kanina? Slag line. Yun, good. So, the next slag line, the next scene. So, kailangan natin siya ilagay dyan, but not all the time. Kasi kung cut lang naman yan talaga na mabilisan, depende po yan sa nagsusulat. Kasi kapag nagsulat kayo, na-imagine nyo yan, nakikita nyo yan, di pa pinapalabas, napapanood nyo na sa isip nyo. So, makikita nyo yan kung kailangan ba talagang lagyan nyo ng transition or not. Okay, let's proceed. So, ganito po yung film plot. Paano siya nina-narrow down? Meron tinatawag na Act 1, Act 2, and Act 3. Okay. So, for the 200 page or 690 page man yung script natin,
nananaraw down yan sa tatlo. Tatlo lang. Okay? Goal, conflict, resolution. Okay. So yung character natin, sa Act 1, dyan ipapakita kung sino yung character natin, kung ano siya, goal, strength niya, weakness niya, and yung goal niya. Diyan ipapakita sa Act 1. Sometimes tumatagal yan sa film ng 10 minutes, 15 minutes for full length. Makikita nyo muna yan, saan siya nakatira. Siyempre may wide shot, drone shot yan. Ipapakita na sa movies. Sa ating 3 minutes direct, paano i-divide yan? 3 minutes lang. Wide shot na po agad yun. Kung nasan siya, yun na po yung pinaka-Act 1 niya. Basta ang goal niya, Pastor, mapakita ano yung goal ng character, nasaan ba siya, ano yung weakness niya, strength niya. Gagawin yung creativity para makita natin yun. Kasi doon natin yung judge, Pastor. Kung napakita ba nila yung strength and weakness ng character, Strength and weakness. not necessarily strength and weakness, kumbaga, ano ba yung character, Pastor? Ano talaga yung, paano ba siya? Hirap ba siyang magsalita? Kumbaga, pakilala lang natin yung character natin. So kung tawag dito, kung may kapansanan siya, dapat makita na dun sa unang Agad-agad, tama. kung anong problema niya. Oo. Kasi kung pinakita niyo sa last part na bingi pala siya, nandun na tayo sa Act 3. Magugulat, ang haba pa nito. Act 1 pa lang eh. Pero Act 3 na pala. Yun. So kapag mali yung paglalagay ng pagpapakilala, ayun, hindi na siya matuturing na tamang plotting ng film. So doon pa lang sa Act 1, pakilala natin character natin, ano ba yung goal niya? Okay, bigyan tayo sa isang sample, isang politician. Okay, may ligaw manood ng balita. Politician. Tapos, na-involve siya sa malaking hindi magandang pangyayari, let's say corruption. So, even though wala siyang kinalaman doon, natatakot siya sa pwede niyang kahinatnan. Siyempre, politics yan, pwede siyang ipahamak ng kanyang mga kalaban sa politika. So, yun yung natin, no? Papakita natin yung sa Act 1 natin. So, makikita niyo yung weakness niya kahit mukha siyang malakas dun sa harap ng media, pero pag nasa kwarto na lang siya, nagkakaroon siya ng anxiety. So makikita niyo yung strength and weakness niya na kaagad. Pagpasok niya sa kwarto niya, siya, para siyang nalulula, tulala, tapos bubukas siya ng juice, tapos hindi niya naman mauubos. Tapos bubukas siyang pagkain, hindi niya rin mauubos. So doon pa lang nakikita, hindi naman siya nagsalita, di ba? Pero nakita natin yung character niya, wala siyang sinasabi. So, yun. Show, don't tell. Okay? Huwag niya sasabihin, gutom ako ngayon. Natatakot ako. Hindi gano'n. Pakita natin kung paano siya natatakot without the character talking about his problem. Okay, yun yung Act 1. And ang goal niya, paano yung goal niya? Of course, makatakas dun sa anxiety na kinakaharap niya. Okay? And then, papasok ngayon yung conflict. Okay? Pagpasok ng conflict, nagkaroon siya ng sampina, kailangan niya mag-appear. Nagme-makeup lang ang story Nakikita nyo, madali lang siya eh. Basta bigyan nyo lang siya ng goal, bigyan nyo siya ng conflict, makakakuha kayo ng, meron kayo idea about sa resolution, makakabuo kayo ng film. Ng plot pala. Ayan. So, sa conflict, nagkaroon siya ng sampina. Okay? And tiningnan niya kung gaano kahaba yung pagkakakulong na possible na mangyari sa kanya. Nakita niya, 5 years, 10 years. So, lalong lumaya yung kanyang anxiety. And nagkaroon na siya ng problem sa family niya. And then tapos, na-media na siya, nag-viral na siya, may memes na siya. So, pinalalanan natin, no? So, yung intensity nung plot natin, mas gumagrabe. Okay, resolution. May dumating na sulat sa sulat. O, chat na lang. May nag-chat sa kanya. Sabi, Mayor, punta ka sa high school reunion natin. Ayan. Nandito lahat ng mga classmate natin. So yung mga classmate niya, ng bata siya,
Naalala ko lang kasi sa Sabado, may sa Klaa, may ano yun, yung pupunta dun yung mga nag-aaral doon, alumni homecoming. Ni-invite nila ako, sabi nila makapunta dito ako sa Lipa. So, may homecoming sila, high school, pagdating niya doon, wala siyang gana. Ang akala niya, makakatanggal ng stress yung punta niya doon. Pero lalo siya ng stress, ang daming tao, nag-uusap, kanya-kanya, and then pumunta siya sa labas. Pumunta sa ilalim ng puno, nakita niya yung isang kaklase niya, nagulat siya nandun. Tapos nagtanungan sila, anong trabaho mo ngayon? Sabi niya, isa akong pastor. So doon niya nakilala, doon pa lang yung resolution. So doon sa resolution, nung nakausap niya yung isang pastor, ay nagkaroon siya ng, pinag-pray siya, nagkaroon siya ng, na-feel niya yung comfort, nagkaroon siya ng hope, and doon na bago yung buhay niya. Pwede nating gawin na nag-obedient siya kinabukasan. Diba? So, doon natin mapapakita yung Act 1, Act 2, Act 3 ng PhilPlat. Okay, ganun po yung ginagawa ng karamihan. Pero ituturo natin sa inyo kung paano po yung mas pinakamadali, mas detalyado, para kapag detailed na yung plot natin, mas madali natin siya may susulat as screenplay. Bago ako magtapos mamaya, mag-groupings tayo, pwede yun pa start. Nagagawa kayo ng plot. Sasagutin nyo lang naman yon, magbilis lang siya. Kailangan nyo lang makinig ngayon para mamaya mabilis yung magawa yung plot. Okay, so sa ibang mga workshop, tinuturan nila yung Act 1, Act 2, Act 3. Pero bibigyan natin ngayon mas detalyado na mas mabilis para magawa natin siya agad-agad. Okay po? Ready na kayo? May tanong muna po, Act 1, Act 2, Act 3, 3 acts of plot. Okay. So, ito po yun. So, team, object, person. I'm sure yung iba sa inyo alam na to. Yung sa 1,000 missionary, sinagalang 2018 po ba yun? Team, object, person, character, goal, conflict, what is at stake, climax, and resolution. Okay. So, yung team po natin, nandyan yan sa Act 1, object natin, nasa Act 1 yan, person natin, nasa Act 1, character, nasa Act 1, and of course, yung goal, nasa Act 1. Yung conflict, number 6, nasa Act 2 po yan, what is at stake, nasa Act 2 po yan, and yung climax natin, nasa Act 2 yan, and yung resolution natin ay nasa Act 3.